A day with me as a Filipino wife na asa lang sa Diyosawa niyang afam. Charot! So today nga, super excited ako dahil magka-camping kami. Pero iwan mo na si Diyosawa ko, baka tumakbo mag-istong bahay, walang magbabantay. Ayun na nga't hindi ako mapakalit. Gusto kong i-make sure na lahat ng kailangan kong gamit nandoon. Hindi naman namin to first time, pangatlong beses na namin magka-camping. Pero ayun, super na-excite pa din ako every time. At saka ako, mahilig akong mag-overpack. Kahit one night lang kami doon, yung gamit ko para pang isang linggo. So ayun, nagpapaalam na ako kay Diyosawa ko kasi imimit ko na yung mga friends ko sa Jollibee. And first time ko magdadrive. Oo, lagi kasi akong passenger princess. Tapos ngayon hindi na ako makikisakay kasi alam mo yun, nahihiya na ako maging palaasa. At saka gusto ko na rin matutong mag-drive nung malayo-layo konti. So ayan, super yakap-yakap ako sa Diyosawa ko, mahirapan siyang matulog. Hindi, ako pa rin mahirapan matulog, hindi ko siya katabi. So ayan, nandito na kami sa Jollibee. Hindi man ganun kalayo ito sa bahay. Siguro mga 495 na split. Sa mga naku-curious, eto nga pala yung presyo ng Jollibee dito sa Maryland. Sinabi kong Maryland, di ko sinabing USA kasi hindi ko naman alam yung presyo sa ibang lugar. Malay mo, mas mahal, mas mura kasi iba-iba naman ang cost of living sa bawat state. At saka mas malaki din yung portion ng mga pagkain na sinaserve nila dito sa Jollibee USA kaysa sa Pinas. Pero syempre, iba pa din yung lasa talaga ng Chicken Joy at saka spaghetti doon sa atin. At ayan na nga, ako'y medyo kinakabahan sa pagdadrive papunta doon kasi hindi ako sanay mag-drive sa freeway. Kumbaga, pag nagdadrive man ako, mga 30 minutes or 45 minutes lang. Hindi yung aabutin ng mahigit isang oras. At yung pinaka-considered na long drive ko talaga. Pero sobrang nag-enjoy naman ako sa pagdadrive kasi nagpapatugtog kami ni Sab ng Moira, tas ang ganda ng view. Parang, alam mo, nakaka-relax. Parang ang layo-layo mo sa syudad. Tapos mga bundok. Alam mo yung nature talaga. Pagkatapos ng mahigit isang oras, nakarating din kami dito ng ligtas. Salamat sa Diyos. Ay mga bakla, nakalimutan ko palang banggitin. Sa mga taga Maryland or taga kalapit na barangay. Wow, barangay. If ever na gusto niyo ng quick getaway or camping-camping, maganda dito sa Greenbrier State Park. Sakto maganda yung weather today and pa-summer na. Ito yung mga details. So, ayan, nandito na kami. And then, kailangan mo nang mag-register kasi kailangan mo nang parang permit or parang parking, ano kasing tawag doon? Basta may parking pass, ayun. So, habang kumukuha ng pass, yung mga friends ko, namasyal muna kami ni Sab sa baba. Malapit lang to. Ito yung parang mini beach nila, pero lake talaga yan. Kitang-kita naman sa fest ni Sab ang excitement. Ang tagal na nga niyang hindi nakaka-swimming, baka daw nakalimutan niyang paano maglangoy. Mga bandang 11 AM yata nung nakarating kami dito, kaya konti pa ang tao. Pero ito talaga perfect location para sa family. Or gusto mo lang mag-unwind. Kasi kunwari, gusto mo mag-fishing o doon mag-fishing sa kabilang banda. Tapos yung mga bagets gusto mag-volleyball or maglaro ng badminton, ganyan. May space. Tapos meron din pagsasabitan ng mga duyan. Tapos may ano din, pwedeng pagkainan. Ano pagkainan? Kunyari may mga birthday, ganyan. Yun yung ibig kong sabihin mga bakla. Alam ko naman naisip nyo eh. So nakakuha na kami ng pass, pumunta muna kami doon sa kung saan kami magtatayo ng tent. And then bibigyan ka ng passcode ta may parang nakaharang doon, kailangan mong kunin yung number. Tapos itatype mo doon. Doon pa lang bubukas yung yung gate. Hindi gagana yung open sesame. Charot. So, ayan na nga, tinatayo ng aming tent. Kunyari naman ako ay tumutulong pero tayo-tayo lang talaga. Nagdala ako ng 2 camping bags. Tapos meron din akong, kasing inflatable chinenilin. Napag-aawayan namin ni Sab mamayang gabi kung sino ang mahihiga. Buti na nga lang at merong saksakan dito. Sa ibang camping grounds kasi wala. Kumbaga, sariling sikap, magdala ka ng generator. Pagkatapos namin mag-setup ng tent, nag-drive lang kami. Medyo mga siguro 20 minutes kung lalakarin. Pero kung ida-drive, mga 5 minutes lang. Pumunta kami dito sa may lake na, ayan, marami-rami ng tao. Yung palang unang dating ko dito sa US, mga bakla, naloka din ako kasi kahit falls, ilog, ganyan, talaga nakaswimsuit ang mga tao. Makakita ka naman ng mga naka-t-shirt, short, ganyan, pero most of the time, naka-bikini ang mga people. Kaya syempre, kailangan natin mag-assimilate. Charot! So, ayun na yung mga friends ko kasama si Sab. Dahil ako'y lamigin, hindi ko kayang sumuong sa tubig. Pagka-touch pa lang ng paa ko sa tubig, tumayo na ang balahibo ko, sabi ko, ay, hindi ko airy. So, dito, aura-aura lang akong ganyan, bilad-bilad ng very light. Pero sa totoo lang talaga naiingit ako, gusto ko din maglangoy-langoy. After a while, nagkaroon din ako ng lakas ng loob. Tapos, ayun, nakilangoy-langoy lang din ako ng very light. Tapos, after 5 minutes, ay, mga 10 minutes naman siguro, tumayo na ako. And then, ayun, nag-decide na kaming maghanap ng pagkain. So, bumili silang hotdog, tapos itong
cone na parang tubig na may asukal. Tapos nag-walkathon lang kami. Inikot namin yung lake. Ang alam ko mga bakla, correct me if I'm wrong, ang alam ko, man-made to. Hindi ko alam kung legit yung narinig ko na sa Maryland wala daw natural na lake. Puro siya gawa ng tao. Hindi naman masyadong malayo ang lakaran, so nag-enjoy naman kami kasi ang sarap ng view. So ayan, ito yung itsura niya. Doon sa banda doon yung pagsiswimingan, dito bawal mag-swimming, mangingisda ka lang dyan. Kung gusto mo mag-kamal, go! Alam niyo yung kamal, yung mano-manong kukuhanin yung isda sa fish pond. Tapos sinasabi ng utak ko, parang gusto kong magpagulong-gulong dyan. Alam niyo mga bakla, gusto ko na i-share sa inyo, no? Iba yung lifestyle nila dito sa atin, no? Yung mga tao dito, nagulat ako noon kasi mga alas 12 ng tanghali, naglalakad-lakad sila, wala silang payong. Sa atin, pag alas 12, nasa bahay, nanonood ng TV, Itbulaga, ganyan, o kaya Showtime. Dito iba eksena nila. Tapos nagfi-fish sila, para lang for fun, ganun. Eh yung lola ko, nangingisda kasi wala kaming maulam. Tsaka napaka-active ng kanilang lifestyle dito. Mahilig silang mag-hiking, pumunta ng mga park, ganyan, mamasyal-masyal. Na-appreciate nila yung nature. Eh kasi ako laking baryo, so parang ang mga puno-puno, ganyan. Hindi namin masyadong pinapansin. Pinanganak kaming nandyan na yan, mamamatay kami nandyan na yan. So parang alam mo yon, nung pare-pareho na kami nakaramdam ng antok at pagod, bumalik na kami sa tent. Tapos ayun si Sushi, naglalambing siya kay Sab. Eto nga pala si Tito. Hello daw sa mga kamag-anak dyan sa Pilipinas. Siya yung nagpakain sa amin. Kasi kami dito guest. Charot! Wala kaming dalang pagkain. Ayan. Sila Tito lagi ang nagpapakain sa amin. Ayan nga pala yung parents ng friends ko na inampun nila ako. Sobrang bait nila sa akin. And sobrang grateful ako na nakilala ko sila. Sarap ng uulamin namin, oh. Tapos alam nyo ba mga bakla, feeling ko naging Amerikana na ako kasi, charot! Yung steak, hindi ko na maulam. Gusto ko nang hinangat-ngat. Yung pinapapak ba? Tapos meron din kaming lechon. Ayan. Sarap buhay. Kain-kain lang. Ingatan mo pa ako, bre. Nung hindi ko pa na-experience mag-camping, alam mo yung naku-curious ka, pero parang iniisip mo na hindi para sa'yo yun. Kasi ang iniisip ko dati, walang liguan, ganyan. Alam mo sa Girl Scout, ganyan. Pero hindi pala. Yung mga, dito, camping grounds, talaga naman may mga CR, may mga tubig, may mga, para ka talagang, magbabakasyon lang, tapos nadalhin mo, mga tent, ganyan. Ikaw na bahala sa mga gamit-gamit. Tapos mayroon din ba dito mga RV, nag-stay sila dito mga ilang araw, ganyan. Ayan, yung parang bahay na sasakyan. Mga bandang hapon, habang nagchichikahan kami, ganyan chichismisa, naglakad-lakad muna kami para matagtag dahil nga, di ba kakatas lang namin kumain. Pero ang saya-saya mga bakla. Tapos makakita ka ng ibang tao, ayan. Ang saya today kasi ang ganda ng weather. Tapos parang bawat space may mga tao, kanya-kanya sila. Tapos nag-iihaw, nagluluto. Parang naglalakad ka lang, nagugutom ka ulit kahit kakakain mo lang kasi ang bango ng mga niluluto nila. Yung mga ganyan pala mga bakla, may mga ganyan na yung sobrang laki na talagang bahay na siya. Yung iba naman parang ginagamit lang kunwari mag-iikot ng state, parang iikutin ng buong Jamaica, ganyan. Pero na-curious ako kung magkano kaya yun. Tas ayan, kinagabihan, naligo na kami ni Sab, tas nag-skincare, biglang lumamig. Sobrang lamig sa gabi, nahirapan akong makatulog. Tas ayun, kinabukasan, itong aming almusal, o diba? Very Filipino breakfast. Ay, kasarap. O yun na mga bakla, bye na.